So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management o financial education. So, parati nating sinasabi na in order to achieve financial freedom, financial security, dapat meron tayong multiple streams of income. So, ano bang ibig sabihin ng having a multiple streams of income? Ibig sabihin ba nito? Meron tayong 5 trabaho or 5 negosyo or napakaraming investments, no? Ano bang ito bang ibig sabihin nito? So, ating himay-himayin ano, ito ating at subukang ipaliwanag ano ba yung ibig sabihin ng having multiple streams of income, ano? Para tayo as trying to um, strive na magkaroon ng financial freedom, ma-achieve natin 'yun sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan na ah, multiple streams of income. Ibig sabihin, marami tayong mapagkukunan at magbibigay sa atin ng um, ng leverage ano para ma-achieve natin yung financial freedom. No? So, uh, we will do it step by step para maintindihan natin ano ba itong having multiple streams of income. Ibig sabihin nito, hindi tayo umaasahan ba? Streams, di ba? Ibig sabihin, parang ilog o parang sapa, ano? If you just rely sa isang sapa, kung yung isang sapa o isang ilog ay natuyuan, eh, wala nang dadaloy na tubig. So, wala nang dadaloy na income. No, ito yung ibig sabihin ng having multiple streams, ano? Income. So, unang-una, no, itong ating dapat na pahalagahan, ano? Kung ano man yung sitwasyon natin ngayon, no? If you're still in the uniform service or if you're working abroad as an OFW, so dapat dito muna tayo mag-umpisa. No? Kung ano may kasalukuyan nating trabaho. That we feel na ito yung pinaka-source talaga natin ng ating kabuhayan, ng ating income, no? Ito yung nagbibigay ng pagkain sa ating mesa, ito yung nagpapaaral ng ating mga anak, ng ating mga kapatid, o nagbibigay ng suporta sa ating mga magulang. So ito yung tinatawag nating primary income. So anong dapat nating gawin if you have this, no? Kung meron ka ng stable na trabaho. So before tayo mag-diversify, bago tayo magkaroon ng multiple streams, ito muna dapat yung ating pagtuunan ng pansin. So ano ibig sabihin nito, no? If you have a job, a stable job, or if you have business, ano? If you have business na ito yung pinagkukunan mo, ito yung dapat nating patatagin. Ito yung dapat nating palakasin, ano? If you're doing your job and then you feel stable sa trabaho na yan, ito yung dapat nating protektahan. Ito yung dapat nating alagaan, ano? Kung maayos na yung ating performance, we can negotiate increase in our salary, ano? Sa uniform service, pwede nating pagsumikapan na tayo ay ma-promote, ano? Huwag tayong mag-relax na okay lang na later na lang ma-promote, ano? The worst is napabayaan natin ating servisyo. Minsan, sumasabit pa tayo, nadidemote pa. So, pag ganito ang ating nangyayari sa ating primary source of income, hindi natin ma-appreciate na ito talaga yung ating bread and butter. If this job, ano, if we think this job is our bread and butter, alagaan natin at patatagin natin, we seek self-improvement, ano? Sa military service, mag-schooling, ano, mag-generate ng mga awards para ma-promote agad. So ito yung dapat nating alagaan. So yung patatagin natin yung primary source of income natin. So bago mag-umpisa lahat, bago tayo magkaroon ng ibang streams of income, ito muna ang ating pagtuunan ng pansin, ano. If you're in a business, we should develop ano dapat pinapalago natin, ano, pagka yung income ng ating business dapat nire-invest natin para lumaki pa lalo yung ating business, kung ano man yan. So ito yung ating dapat na ini-improve yung ating primary source of income. So ito yung pinakapuhunan
pinakapuhunan natin sa ating pagpapalago ng ating streams, ano? Kasi ito nga, this will serve as our seed, ano? Ito yung maging binhi ng ating other streams, ano? So kasi kung wala tayong pinag-uumpisahan, kumbaga walang magpapad doon sa ibang streams, mahirapan tayong mag-umpisa. So ito yung ating dapat na una-unang bigyan ng pansin, no? Pangalawa, you should identify our skills, ano? Mayroong mga tao na biniyayaan ng extraordinary skills, ano? Kumbaga gifted, may mga taong mga gifted. Iba naman, as time goes by, na-develop nila yung kanilang skills, yung kanilang capability as time goes by, no, na through sa pag-aaral o through sa sariling sikap. So ito yung na-develop nila. So we should identify it, no? Dapat alam natin ano bang mga kakayahan ko, ano yung mga skills ko na pwede kong mapagpirahan, ano? Hindi wag nating tago, wag nating lagay lang kung saan yung ating mga skills. At minsan nakakalimutan natin na meron pala tayong skills, no? Magaling kayong kumanta. Utilize yung mga skills na ganun. We can monetize it, ano? Pwede natin mapagpirahan, ano? So ngayon, marami ng sources o pamamaraan na pwede nating mapagpirahan yung mga skills and talents. So in a nice way, ano? In a nice way. Huwag nating gawing para manloko or para makapanlamang sa kapwa. Hindi yung gano'n ibig sabihin. But para makatulong na sa same way, di ba? Pag tayo ay nagsishare natin yung ating skills and talents at the same time, natututo yung iba at nakakatulong pa tayo ng iba. At the same time, nade-develop natin yung ating self-confidence at ultimately nagkakaroon ng pwede nating i-convert into money yung ating mga skills and talents, ano? Because people now are willing to pay, no? Ito yung ating this time of social media. People are willing to pay para matuto din, ano? So dito, ano, pwede tayong gagawa ng pagka medyo kilala ka na, pwede tayong create ng small group seminars, ano? At the same time, yung ating visibility sa social media ay magiging pamamaraan na ma-advertise natin yung ating mga products, ma-advertise natin yung ating skills, no? Pwede natin silang i-monetize. So, ito natin dapat na develop. At the same time, doon pa rin tayo sa ating primary source of income, no? So ito naman ay in our spare time, pwede natin siyang i-enhance yung ating mga skills, or pwede natin siyang through social media, pwede natin siyang i-vlog or i-podcast, paano natin siya ipapakita at i-share sa iba. And then, dito na tayo mag-uumpisa, no? We should gradually build yung mga ibang streams, no? So, ano ba ibang other source of income? So, pwede nating dagdagan yung ating active income. Kung tayo ay we're doing the primary source of income, pwede tayo magbigay ng ibang pamamagitan ng freelancing, ano, or consultancy. Pwede tayong in our spare time, pwede tayong open ng ganun, ano, or tutoring, ano, or coaching. Kung meron tayong mga skills na pwede nating ituro, pwede tayong magkaroon ng coaching time, ano, o kahit na ilang bata o ilang tao na pwede nating turuan, ano. Of course, ito naman ay because you're spending your time, you're sharing your skills and talents, ano. So pwede itong coaching tutorial with pay, you know. Kasi nakakaya naman tuturo kasi bang tao, libre lang, although depende naman sa atin. Minsan we give it for free, ano, for free. Sa iba is sharing is giving, giving is sharing, you know. Ito yung ibang kinukuha nila. But most of the time, people are willing to pay, no, just to learn, no. Then we can do side business, no, outside our working hours. Pwede tayo magkaroon ng side business or side hustles. Pwede nating umpisahan dito, no, kasi stable tayo sa trabaho natin. Alam na natin
paano i-manage yung ating mga time. So pwede naman nating magkaroon ng mga side business, or iba dyan, into brokerage, sales agent, so mga real estate. So pwede nating in our weekends, pwede tayong explore sa mga ganung possibilities. So ito yung active income, no, same time with our primary income. So meron ng mga semi-passive income streams, So pwede naman gawin sa mga, ito yung content creation is semi-passive. Ibig sabihin, pag ginawa mong isang video, ginawa mong isang vlog, no? Siguro for the first hindi agad mag-generate ng income, pero pag as time goes by, pwedeng mag-generate na income pagka makikilala ka na sa social media, or you could make e-books, or drop shipping. Pwede natin itong i-explore, pag naintindihan natin yung mga concept ng mga ganito, pwede natin siyang i-activate, i-activate at gawin. So ibig sabihin, wag si may passive, ibig sabihin, ginawa minsan or inumpisahan mo, as time goes by, it will generate, tulad ng mga e-books, kahit na matagal na natin ginawa yun, pwede pa rin mag-generate ng income, tuloy-tuloy ang pag-generate ng income. So ito yung ating pangalawa na semi-passive. Pangatlo doon is yung passive investments. So dito na papasok yung ating mga investments. So sa uniform servicing, parati kong sinasabi, nandiyan yung mga savings and loan association na pwede nating gawing investment, investment vehicles, no? So ibig sabihin, active pa tayo, we're still earning, we're still receiving ng salary from the government. Pwede nating dandahanin, ilagay natin sa mga savings association, So di lang loan ang ating ginagamit na ay mga sa savings and loan association, but we should invest, we should invest very very good yung return. I will guarantee you, maganda yung dividends na ibibigay. Yung tanong is, this time, dahan-dahan na rin nilang binabawasan yung kanilang tinatanggap because malaki na ang kapital nila. But hanggat maaari, abang may chance pa, you should automatic deduction na natin. Automatic deduction na natin para natin maisip, And as time goes by, this will serve as a passive income, kahit wala tayong gagawin. Pag naipon na natin doon, kahit wala tayong gagawin, kuya-kuya na lang tayo, they will still earn dividends, dito na papasok yung mga real estate, mga real estate investments na pwede nating bilhin ng mga real estate, mga bahay, tapos ipaparent natin. So initially, we will shed capital kasi bibili natin, babayaran natin yan buwan-buwan. Pagdating ng panahon, pag fully paid na natin, this will serve as a passive income na magbibigay sa atin ng additional stream, So additional stream na dito na pumapasok yung mga additional stream. So ano rin ang pinaka-importante dito, you should automate, automate para hindi tayo walang emotional involvement, walang kumbaga in our decision making, hindi tayo mag-isip pa kung mag-automatic deduction ba ako or mag-invest ba ako. We should do the power of automation, and then we should evaluate kung yung mga streams na yun ay still active or still serving its purpose, So dito naman ang time natin. We should also from time to time i-evaluate natin, Let's say we have 5 streams, Yung 5 streams naman yan ay magkakaiba yung amount, magkakaiba yung kanyang dividend na naibibigay sa atin, Maring yung pinakamalaki diyan yung ating pinaka-primary income, yung pinakatrabaho natin. Maring yun ang pinakamalaki. Sunod diyan yung, let's say, yung mga side hustles natin, o mayroon tayong mga businesses na ginagawa outside our primary income. So sunod dyan yung mga dividends na receive natin. We evaluate from time to time kung
alam dito, baka meron ditong ah, medyo hindi na nag-earn, no? So maaaring mag-re-strategize tayo. So, so dapat from time to time we do evaluation, no? We do uh, we do audit, no? We do audit. Maring yung isang stream ay hindi na dumadaloy, so kailangan natin siyang palitan o kailangan natin siyang bawasan yung ating yung funding doon, inililipat natin sa iba. So dito naman natin ma, ma, mai-apply yung compounding, ano. So dapat yung isang source ng income ay kumikita, so dapat nire-reinvest natin siya doon. So or kung yung isang stream of income ay mas malaki ang kinikita, yung kinikita ng isang stream of income, pwede natin siya idagdag doon. So ito naman ay sabi nga in our financial management, very flexible dapat tayo, hindi tayo rigid doon sa ating plano na fix na ako dito na lang ako. So pwede natin siyang baguhin, pwede natin siyang i-adjust, ano, as time goes by. So as time goes by, kung ano yung magiging outcome na maganda, no, na-evaluate natin from time to time. So isa rin is dapat we should also know how to protect, ano. So kung marami tayong streams of income, pag hindi sa protected, isang pagkakamali lang, isang pagkakasakit o isang aksidente could wipe out yung ating mga streams of income. Dito pumapasok yung importance ng insurance and emergency fund, ano. So maaring ito ay hindi natin kaanong binibigyan ng pansin, but in financial management, very important ito because this will serve as a protection, ano. Ito yung magiging bakod o magiging security wall ng ating mga investments, ng mga streams na ganito, ano. So ito yung magiging flood control ng ating mga streams, ano. Kasi nga tulad ng isang ilog, ano, pag wala siyang maayos na nagko-control, no? It could be a wall, ano? It could be anong tawag dito? Sabaga sa mga ilog, 'di ba? May mga flood control. Kasi pag walang protection sa gilid, yung ating streams will just pupunta siya, magiging baha at hindi siya dadaloy do sa tama niyang daluyan. So ito yung purpose ng insurance, ng emergency fund, no? Then wag tayong kahit marami na tayong streams of income, wag tayong basta-basta pumatol sa mga risky investments, no? That could derail yung mga naumpisaan na natin. We should always do our due diligence, ano, pag-aralan mabuti. Then we should monitor periodically. Sinasabi ko nga, evaluate. We have to do some audits, ano. Kung kailangan natin ng professional help, ano, ng accountant, pag kailangan natin, we should ask for help, no. Mas maganda yung merong ibang mata, ibang tao na titingin in a professional way, no, na mag-guide sa atin. So wag tayong mag-alangan na humingi ng tulong, no. Kung kailangan natin ng legal advice, we ask for legal advice, no. Wag tayong humingi lang ng advice lang kung kani-kanino, ano, at maring mali ang kanilang maibigay, ano, kahit sa akin, ano. I'm just giving my own idea. So hindi naman ito financial advice, no. So we should seek professional advice, no. Lalo na pag medyo malaki na yung ating mga income, malaki na yung pumapasok. So dapat merong mga professional na mag-guide sa atin. So and lastly, we should always reinvest. We should reinvest. Huwag nating isipin na, okay na ito. Ang mga kinikita ko dito, bunin na natin itong pang bakasyon or so siguro entitled na ako para bumili ng mga medyo mamahaling mga bagay. So it's up to us, ano. Pwede naman nating
i-reward ng ating sarili. But the important thing is, if we're still growing, we should know how to reinvest. So dito kasi pumapasok yung value ng compounding. If we reinvest the growth, yung ating kinikita sa ating mga streams, reinvest natin. Darating ng panahon na we have enough. We can enjoy little by little. We can enjoy yung ating pinaghirapan. So these things are just strategies na pwede natin gamitin na paano magamit yung multiple streams. This is very important. So sa buhay financial, dapat yung cash flow ay tuloy-tuloy. So dito nag-i-stagnate. Kung ang tubig ay nasa isang lugar lang, hindi siya dumadaloy, walang pumapasok, walang lumalabas, yung body of water na yun ay mamamatay. So magiging mabaho, yung magiging pag-stagnated yung isang stream, ay hindi siya lalago, and eventually mamamatay. So ito yung importante na dumadaloy yung pera, dumadaloy yung income. Pag may pumasok, dapat may lalabas, dapat or pwede natin gamitin na pag may pumasok, i-reinvest natin para continue yung ikot, yung cash flow ay tuloy-tuloy. So sana may natutunan kayo sa aking munting sharing, sa having multiple source of income. Umpisahan natin, pa konti-konti, umpisahan natin. Yung mga active uniform service pa, sa active service pa ngayon, we should explore. Huwag nating antayin yung time na nag-retire na tayo at lahat, saka na natin i-explore. I-explore natin habang maaga. Pwede naman natin i-juggle yung ating mga time. In fact, we have so much time. Napakarami nating time. Minsan, we just spend our time scrolling sa social media, tingin-tingin sa mga usaping political sa ating bansa. Minsan, discourage lang tayo. Instead na na-inspire tayo, we should do something else. We should explore something else para sa ating ikabubuti, sa ating pamilya, para sa future ng ating pamilya. Huwag tayong umasa sa mga pangako at mga salita lang ng mga tao ngayon. Wala na parang hirap na magtiwala, So dapat ang una-una natin pinagkakatiwalaan ang ating sarili, and then we should pray. We should pray na bubuti pa ang ating bansa. Wala tayong ibang hangarin kundi bumuti ang ating bansa. Maghilom ang mga sugat, maparusahan ang mga magnanakaw. Ito naman ang ating panalangin. But first and foremost, we should develop ourselves. Huwag nating iasa kung kani-kanino yung ating kinabukasan. So these things will help us. Kailangan lang talaga natin umpisahan. Medyo mahirap sa umpisa, but umpisahan natin, somewhere else, dapat natin umpisahan. So, isa-isa, develop from our primary source of income, then we should explore kung ano ang pwede nating mapagkakitaan ng legal, ng legal. At, at the end of the day, hindi natin ikakahiya na ito'y pinaghirapan ko, na itong pera na ito ay galing sa dugot pawis, honest to goodness na kinita ko, sa saan man siya manggagaling. So marami pong salamat at sana ipagpalain tayo ng buong may kapal.